So, ma'am, kumusta po itong pagre-review tungkol dito sa Chef Ma'am na dinalaw natin ngayon? Ito yung Rice Competitiveness Enhancement Fund na nagsimula noong 2019 and I have to renew this because it's only for 5 years. So this 2024, I have to file a bill to continue the Rice Competitiveness Enhancement Fund. Siyempre, pag magre-renew ka, you have to justify. And so they have to make a report on how they improve the productivity and how they improve the mechanization para bumaba yung presyo ng pag-produce nila ng rice, lumaki ang kita ng farmer, at lumaki din ang production ng rice para bumaba yung importation. So far, ma'am, how would you assess, ma'am, kahit in case yung performance po ng PhilRice as far as RCEP is concerned, please? Mapalad ang PhilRice kasi hindi binago yung management nila eh. Pero yung PhilMec may konti problema kasi pinaltan yung mga nagmamanage. Medyo bumaba yung productivity nila in terms of performance of the agency. Kaya yun ang naging problema. So, sa tingin niyo po, gaano karami yung decrease na dapat talaga na hanggang lang sa RCEP? Kung nakaraan, magkano po ba? It's 10 billion a year, 3 billion for PhilRice, 5 billion for PhilMec, and then 1 billion for Land Bank and DBB para pautang sa mga farmers, and 1 billion for training. Binigay natin sa TESDA, Agricultural Training Institute, sa PhilMec at sa PhilRice. So, yun yung mga binigyan natin ng pera. And so far naman, PhilRice performed well. Yung training naman, nakadami tayo ng farm schools at marami naman nagte-training sa farm schools. Today, we have 2,805 farm schools and 681 are accredited by TESDA. So, medyo, yung PhilMec lang talagang bumaba ang productivity ng PhilMec. Sa tingin niyo po mga 10 million, gaano marami ka-increase yung babaguhin yung Titingnan natin kasi ang laki. Kasi nung una ko isinulat dyan, sabi nila 12 billion makukolekta na nila. Lumagpas na ng 20 billion eh. Kaya 10 billion lang nilagay ko eh. Titingnan ko kung may increase naman. Ma'am, kasi alam natin ito po simpleng programa, but kayo mismo, sobra kayong mag-scrutinize talaga sa programa ng agriculture. Kasi sa Senate talagang you're working hard. May kinalaman dito. Convinced po ba kayo na dapat talagang i-extend ang RCEP? Yes. Kasi ito yung only developmental program ng meron tayong National Rice Program pero sila ang seedlings nila ini-import nila eh. Ito ginagawa ng mga Pilipino, dinidistribute sa mga Pilipino at gusto naman ng mga farmer. And then talaga yung mechanization is important kasi yan talagang na ngayon ang napapanahon na. And at the same time, itong mechanization program nagbibigay ng dryer and milling. So, yung mga farmer, through their co-op, hindi na sila pupunta sa mga miller. May sarili sila. And then, diretso na sila sa consumer. So, mas lalaki kita nila at dadating ang produkto ng mura sa consumer. Kasi yung farmer na ang bibenta sa kanila, wala nang middleman. Alam mo naman sa Pilipinas, ang yumayaman, mga middleman. Kung sa extension na sinasabi natin, ilang taon, tapos ano pa yung gusto yung pagbabago? Siguro, itataas natin ang budget at saka hindi ko alam kung paano kasi binigay ko yung budget do sa mga agency na hindi pinapalitan ng management pero pinapalitan din nila. Maybe we can control that para hindi nagpapalit ng management gumugulo. So apektado po pala yung programa, ma'am, yung parang yung continuity, apektado pala ito. So, makita naman na rice self-sufficiency by 2028, sa tingin niyo yung mga data na mas maaga? Kasi depende. Kasi tayo, sinulat na natin yung tamang batas. Pero yung implementation ang importante. Siguro kaya natin yung it will be implemented well. Pero that's beyond us. Kasi mag-i-implement mga agency. And the
Department of Agriculture. I cannot promise for that. Senator, meron pa po ba ang chance na bumaba po yung presyo ng bigas po natin ngayon? Dapat naman bumaba kasi mas marami na tayo nagpo-produce sa Pilipinas. Kaya lang, syempre, yung mga farmer natin, kung mahal sa abroad, gusto rin nila mahal sila. Normal naman yun. Nagmamahal sa abroad, so magmamahal din sa atin. Kung yung sa memorandum of understanding na kasi Pangulo din sa Vietnam. Kasi ang biggest import natin galing sa Vietnam talaga. Kasi as I've said in my speech, Vietnam can produce rice at 6 pesos per kilo. Malay tayo 12. Talagang mura sila eh. Kaya in spite na i-import sa kanila, lalagyan na ng tariff, transportation cost, mura pa rin sila. Magaling sila sa rice. Na gusto nating gayahin, kaya kinrate ko itong Rice Competitiveness Enhancement Fund. Para yung nakita natin na practices sa Vietnam, gayahin natin kasi mura sila. Talagang they produce the cheapest rice in the world. Kaya doon tayo umi-import. Kahit na, di ba pag in-import mo, magbabayad sila ng tariff. And at the same time, magbabayad pa sila ng transportation cost. Mas mura pa rin sila dadating sa Kung Pilipinas. magkano ang tarik ka, pala magkano na 35%. Okay, 35%. Ma'am, ano po yung masasagot nyo doon sa yung harabas ngayon dito sa Nueva Ecija? Masyado na po yung mga magsasaka po natin, yung mga iba naman po sa sibuyas naman nila, naapektuhan na po yung mga hektar-hektar din sa lahat. Ano po ba ang nakikita nyo yung solusyon dito sa... Sabi nila, nababasa ko sa dyaryo, dami nilang napoproduce na onion eh. Kaya itinitigil ang importation ng onion eh, kasi ang daming onions na galing sa Nueva Ecija. Kaya lang po maraming lugar din po at this point in time, ma'am, na apektado ng army worm. So sa ibang lugar, bountiful talaga. Tapos sa ibang lugar, bagsak yung magsasaka. Nagagamot naman yan. Siguro the DA should exert more effort to stop this. Diba? Talaga naman from time to time, meron dumadating na calamity na ganyan, like yung ASF at saka bird flu, mga ganyan. Dapat palagi tayo ready dyan at may solution na dyan. Pamensahe na po din sa mga magsasaka, lalo na po extension, itong RCEP. Siyempre ako, gagawin ko ang lahat para mag-extend yan. Kasi that will make them competitive and then mura ang production cost nila, lalaki kita nila. Siyempre gusto natin malakihin ang kita ng magsasaka kasi alam mo, pag palagi silang mahirap, matatamad na sila magsaka. Wala na tayong kakainin. Sila lang ang nagpapakain sa atin, kaya dapat mamahalin natin ang mga magsasaka kasi sila yung nagpapakain sa atin at tayo, kahit ano pang yaman natin, hindi tayo pwedeng walang pagkain. Diba? Oo. Kahit na mawala na lahat, pero hindi tayo magbubuhay na walang pagkain. Kaya very important sa atin na magsasaka at mangingisda. Ma'am, finally ma'am, mahigit 1 year pa naman kayo in position, ma'am, no? Pero, and hopefully, maraming punta pa sa Nueva Ecija yun. But then again, sabi nga natin, you've been working hard for agriculture sector. Marami na kayong inaway para sa mga magsasaka natin. Ano po ang mensahe natin sa mga magsasaka ngayon? Nandito po tayo sa Kahit na hindi na ako Rasbong. senador, may mga, may 4 akong farm school all over the Philippines. And I practice what I preach. Alam nyo, may dairy na ako, nagawa na ako ng queso puti at pastilla. So, I will help in the production of food in the Philippines because I have my own farm school. And pinapractice ko yung ginagawa ng small farmer para pagturo namin, we practice what we preach. Diba? Thank you very much, ma'am. Magpapatuloy. Last statement ko, itong El Nino na nararamdaman na natin bilang chairman ng Committee on Agriculture and Food. Any message for our farmers? Ako natutuwa, nag-fly ako over Nueva Ecija. Ang dami yung water retarding facilities. Yun ang pinakamurang way of kasi pag umulan, may balon ka, iniipon mo, then dun manggagaling ang tubig mo. In fact, that has been the cheapest way of irrigation, yung water impounding facilities. At ako, yung aking farm is surrounded by river. Doon nanggagaling ang tubig namin sa river. So we have to be more
creative in sourcing our water, lalo na pag ganito. And sabi naman ng gobyerno, magsiseeding program daw sila to encourage more rain. So hopefully, magagawa ng paraan na hindi tayo masyadong mahirapan sa El Nino. Thank you very much.